Ganda ng ibon, no? Anong klaseng ibon to? Uy. Natatandaan ko ng mga around 2013 at 2014, napakalaking desisyon yung ginawa ko sa buhay. hindi sa hindi about sa decision sa buhay na yung decision na bibili ba ako ng durable na backpack. Kasi yung panahon na yon madalas ako bumabiyahe and medyo nakakainis kasi every time na babiyahe ako, hindi ako mahilig mag-baggage. So normally ang dinadala ko lang ay backpack para kapag sumakay ka ng eroplano, hindi mo na poproblemahin mag-check-in ng luggage. So gawa nun, nanghingi ako ng mga opinion dun sa mga kakilala ko. Especially sa mga customer ko, especially dun sa mga partners namin, and also yung mga colleagues. So binigyan nila ako ng suggestion, why not invest on a backpack na araw-araw mo naman siyang gagamitin. So, yun nga, may nag-recommend sa akin na mag-invest. Yung panahon na yun 2014, parang masyado akong nag-hesitate. Pero eventually naman, na-convince na rin ako. And ito nga yung isa sa mga better investment na ginawa ko. Ang ganda ng quality ng backpack na to. So, wala pa rin siya masyadong tama. Kasi normally kapag yung mga backpack natin, pag bumili tayo ng mga, hindi na ako magbabanggit ng brand so merong mga American brand, merong mga local brand, pero ito wala akong na-experience na natastasan. Even yung durability ng kanyang strap. Ang problema lang dito, may added weight na kagad yung bag mismo. Kasi yung material na ginamit for this model, I think andito pa yung etiketa. Teka lang. Hindi ko siya tinatanggal para may reference ako kapag kumunta ako ng Tumi. So, ang pangalan niya is, yan, Bravo. Tumi Bravo. Tapos, yung presyo niya ng panahon na yon, ito yung presyo. Kung nakikita niya, 30,990. So, yung panahon na yun, ang specs niya is 16 by 14 by 6.5. And ang capacity niya is 20 liters. So, hindi naman siya ganun kalakihan. Pero ang maganda kasi rito, for this kind of backpack, ballistic yung material and meron siyang 7 pockets. So, very useful yung pockets na yan. So, meron din siyang pocket sa gilid, magkabilang gilid. Sa harap, dalawa yung pockets. So, 1, 2, you have pockets here. Meron kang pocket dito for your pen. Yan. For your pen, calling cards. So may partition din yan. Main pocket for your chargers, wallet. Then meron ka rin dito para sa laptop. So ito. Yan. So para sa laptop. Kasya dito yung 16 inches kasi yung ginagamit ko is MacBook 16 inches. So kasyang-kasya siya dito. Yun nga lang medyo tumatama ng konti kapag nasasagi ko minsan, kumakanto. Pero hindi naman ganun kasi maganda naman yung protection nung laptop na to. Yung laptop bag na to. And meron din siyang additional pocket inside dun sa may laptop sleeve mismo. So yun. Kung kayo ay madalas na bumabiyahe, ito yung isa sa pinaka-advantage ito. Meron siyang slot or sleeve para sa luggage. Yan, kung meron kang for check-in luggage. Sinasabi ko to hindi para i-suggest na bumili kayo kagad or i-suggest na bumili ka niyan kasi status symbol yan. No, hindi ganun. Yung mga ganitong laptop bag is pang matagalan na. So imagine kung bumili ako ng mainstream na brand na backpack, hindi ganun katagal yung lifespan in comparison dito sa laptop bag na binili ko. So, bumili ako niyan para at least in the next 10 years or in the next coming years pa, hindi na ako pa ulit-ulit na bibili ng similar laptop bag. Lahat ng investment dapat lagi natin pinag-iisipan, especially yung mga malalaki yung value. At gaya nga ng sabi ng mga partner na nakausap ko before, kung bibili ka rin lang, make sure na mako-consider mo rin yung longevity ng produkto or ng bagay na bibilin mo. So, babalik tayo doon sa number 1 reason kung bakit natin siya bibilin. Dahil mahal siya, meron siyang katumbas na quality. And, wag lang tayo magpapaloko sa false advertisement or false marketing. Alright? Ano sa tingin mo, Axel? Goods?
Goods daw. Sabi nga ng suggestion ng kaibigan ko, kung kaya mong bilhin yung isang bagay ng 2 times or better 3 times of the value, bili mo na. Pero kung hindi mo siya kayang bilhin ng 2 times of the value, at least, at the minimum, nako, huwag ka na mag-attend. So, yun. Kung saan tayo napupunta. So, hanggang dito na lang po muna. Kung meron tayong mga bagong video in the coming days or in the coming weeks. So, mag-review tayo ng mga gadget. And, let's consider yung mga opinion ng ating mga subscribers na nasa comment section. So, merong nag-comment na mag-review tayo ng R50 ng Soundcore. Gagawin natin yan. Thank you po sa inyo. Shoutout natin yan sa susunod na video natin. And sana po huwag kayong magsawa sa panonood. So for now, hanggang dito na lang po muna. Kagaya ng lagi kong sinasabi. Ano masasabi mo, Madi? Kagaya ng lagi kong sinasabi, stay safe, stay healthy, and always be nice to deserving people. Kita tayo sa next video. Madi! Axel. Ulit.